Hello everyone, I am Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, is YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Isang anak dito sa libutan upang ang sumampalataya di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So ganyan mga kapatid ang plano ng Diyos sa atin. So alam po ng Panginoon sa ating kapanahon ngayon na nahinagpis at tayo po talaga nabagabag, tayo po ay napasaan po na mabigat na pasanin, pero ayaw ng Diyos na dahil po sa ating pinapasaan ay hindi po mapati natin ang kanyang plano na makapunta tayo sa kanyang kaharian. Dahil minsan ang kabagabagan, ang suliranin sa buhay, ito po ang naging hadlang po ng plano ng Diyos sa atin, kasi minsan nakapokus tayo sa mga suliranin, sa mga bagay po nating hinahangad, pero ang Panginoon nabaliwala na po. So ayaw ng Panginoon, ganyan na lang pumahay po natin. Ang isang Panginoon na matuto tayo sa bawat araw kung ano po ang narapat po na dapat nating gawin. Now, habang na may pag-asa pa, kapatid, mayroon po tayong hininga, so magawa pa natin ang kalooban ng Diyos, dahil po ang mga salita ng Diyos, ito po ay nabigay sa atin ng aral para po na turuan po tayo ng Panginoon sa nararapat po na pamumuhay. Na hindi naman natin maiwasan, hindi man tayo sakdal, magkamali man tayo, tayo talaga ay minsan ay ang nasunod na po ating layunin, hindi layunin ng Diyos. Pero hanggang yung pangapatid ang Panginoon ay nagpakumbaba lang po. Nagpakumbaba ang Diyos, nagtimpi ang Diyos. Ayon po sa sulat po ni Apostol Pablo, sa kanyang sulat, sinabi po niya mga kapatid sa Gawa, Kabanata 17, talata 3 po, na ang Panginoon ay pinalagpas lang po ang katigasan natin puso't isipan. So balik niya ng Diyos nagyaya na salat ng dako man ng daigdig sa amat tayo natitira, na magsisi na po tayo at tumalik ko na tayo sa masamang pamumuhay. So ganoon po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Now, kung ikaw may plano ka, na plano po tayo na maligtas, so makinig lang po tayo ng aral. Kasi sa aral po tayo naligtas, wala po sa relihiyon. Ano man ang relihiyon natin, hindi ko sinasabi na yung relihiyon natin makapagligtas. Kaya na po may mga Apostolic Believers of Christ International, hindi po relihiyon ang pinapangaral namin sa Militan ng Live. Ito po ang biyaya ng Diyos. Na sana maparating natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, para po tayo magkaroon talaga ng pag-asa sa kaligtasan po na nakahanda na po ito. Sabi naman ng aklat, mga kapatid, sa John chapter 5 verse 28-29, na sabi ng Kristo, darating ang panahon at ngayon na nga, na ang mga patay ay makarinig na aking tinig, at ang mga matuwid ay babangon papunta sa buhay na walang hanggang, at ang masama babangon papunta sa kapahamakan. So mga kapatid, ayaw talaga ng Diyos na mapahamak po tayo. Kaya lang, sinabi ko na nga, sa ating kapanahon ngayon, ang dyablo, marami pong paraan upang gagawa siya ng paraan na matisod po tayo at mabigo po ang plano ng Diyos sa atin. Now, nakita po natin ng Kristo mga kapatid na siya po talaga ay nangaral na pagkatapos nag-ayuno siya ng 4 na pong araw, 4 na pong gabi, na ang dyablo po ay pumunta sa atin, Panginoon Kristo, at ito po ay kanyang tinukso. Na tinukso ang Panginoon ng dyablo, so alam po natin na hindi po siya nandaig ng tukso, dahil ang dyablo, ganun ang trabaho, manunukso po ang dyablo. Now, nagkaroon tayo pananampalataya sa Panginoon, pero nagdalawang isip po tayo. Now, sinabi sa Matthew chapter 13, mga kapatid, in verse 19, kapag isang tao makinig ng salita ng Diyos at hindi nakaunawa, kaagad dumating ang dyablo at inalis ang salita ng Diyos na kanya napakinggan. So kaya, huwag tayo magdalawang isip. Kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, tanggapin po natin ng buong puso, buong tapat, buong kaluluwa, para po na ang salita ng Diyos talaga ay manatili po sa atin. Kasi ang dyablo, kapag nakita ng dyablo, nagdalawang isip po tayo sa napakinggan, so alisin ng dyablo po yung salita ng Diyos na nakatanim na sana sa puso natin. So ganoon po ang dyablo. Ganoon po ang dyablo. Kahit nakatanim sa puso natin, napakinggan na natin industry sa ating live, sa ating mga video, pinupost pa natin sa YouTube channel, sa Facebook,
ito mga kapatid ay ating pinarating po natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Kapag may internet ka, napakinggan mo talaga ang salita ng Diyos. Pero yung nga sinasabi ko mga kapatid na dahil po sa ating kalagayan ngayon, na dito tayo sa panahon ng kapigipitan, panahon po ng kapighatian, kaya minsan po ang salita ng Diyos pakinggan po natin, nabaliwala po natin dahil po susuliran natin sa buhay. Kasi nais natin masagana at saka masaya kapag may pagsubok, problema. Yan na pong dahilan na mapahiwalay tayo sa pasensya ng Diyos dahil po ang natin po ang problema. Pag-unahin ang problema kasi ang problema may solusyon po yan. Pero ang impyerno, walang solusyon doon sa impyerno kung makapunta ang tao. So ang lahat natin sa salimutan, dito sa salimutan, ang problema natin may lutas po yan. No, kasi ang Diyos po maasahan po ang ating pinaglingkuran. So maglingkod mo lang tayo sa Panginoon kasi darating ang panahon na may sabi natin kapighatian, mayroon mga pagsubok na darating sa atin, napagtanggumpayan po natin yan. Kaya kung nakapokus tayo sa problema, nabaliwala pa ang Panginoon. At kung may sakuna na po, diyan pa lang malala ang Panginoon. Pero kung walang sakuna, walang dinadaanan na mabigat na suliranin, ang Panginoon po ay nabaliwala. Pero pagdating ng sakuna, pagdating ng mga trahedya, diyan pa naalala ang Panginoon. Pero mga kapatid, huli na po ang lahat, kung sa trahedya ka na, doon ka patatawag sa Panginoon. Nangyari po sa Masara kung Mako, Davao de Oro, na natabunan na po ng lupa, diyan pa sila tumawag sa Panginoon. Pero wala na po, huli na po ang lahat kasi natuluyan talaga, natabunan ng lupa, at saka patay talaga. So, testimony po yan ng nakasurvive doon sa Mako, kung Davao de Oro, doon sa Masara, na ang narinig lang po niya sa kanyang likuran, sa kanyang katabi na mga tao, tumawag sa Panginoon. Pero wala na po, ilan minuto lang, patay na. So siya po nabuhay, nag-testimony talaga siya kung ano ang nangyari po na aktual na landslide po ng Masara doon po sa Mako, kung Davao de Oro. So mga kapatid, masakla po kung tingnan natin mga balita, masakit, at saka tingnan natin, nakakaawa talaga ang mga tao, nahukay nga pero hindi po buong katawan, nakuha ang paa, nakuha ang kamay. So ganoon po ka nang pangyayari po sa Mako, kung Davao de Oro, doon sa Masara. Yung mga kapatid, hintayin pa ba natin doon na tayo tatawag pag matabunan tayo ng lupa at kung darating na sakuna? Wag naman, kasi ang Panginoon, alam po ng Panginoon na may mga anak niya sa mga lugar na yon, sa mga lugar kung saan tayo. Alam po ng Panginoon dito po tayo na sa Japan, alam ng Panginoon sa Pilipinas ka, alam ng Panginoon sa Amerika, Hong Kong, China, Indonesia, kung saan ka man, alam ng Panginoon doon ka. Kaya kung may darating man sa kuna, pero ayaw ng Panginoon na isali ka doon. Kasi iba po ang Diyos, kung siya mangako, talagang totoo pa rin niya. Ang sabi niya sa 5 chapter 3 verse 10, dahil ingatan mo king salita nagtitiis, ingatan kita sa mga pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang lahat ng tao na nasa ibabaw ng lupa. So ganoon mga kapatid na ating kalagayan. Now, ang problema ngayon, ang nasa isip ng tao minsan, yung mga bagay na nais makamtan. Pero ang totoo mga kapatid, wala nakakaalam na bukas kung ano mangyari sa atin. So yun po ang dahilan na ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, hindi po natin makamtan dahil ang ating isipan nakapokus sa mga bagay na may katapusan. Pero kung sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, yan po ay sinabi ng madaklat, mga kapatid, hindi po tayo mahirapan. Ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin sa araw ng kagipitan at ililigtas kita. Gagawa ko ng mga bagay ng mga paniwalaan. So kahit saan tayo, may sakuna, may lindol, may bagyo, may tsunami, may digmaan, may salot, hindi po tayo makasali sa puot ng Diyos kasi mahal tayo ng Diyos. Maliban sa mga tao po na walang panahon sa Panginoon, napahamak talaga. Ganun po sinasabi sa Proverbs 24 verse 16, ang mga matuwid, mabuwal ng 7 bisis, ngunit makatayo pa rin. Pero ang masama kapag nagbuwal, hindi na makatayo, tuluyan talaga. So ganun ang kalagayan natin. Pasensya lang po sa ating mga viewers na hindi makita kasi alam kung paano na makita po natin ang viewers natin. So ganun mga kapatid ang ating katayuan. So ayun ang Panginoon talaga, na ganun na lamang. Ganun na lang ating pamumuhay. Kasi mapahamak talaga tayo. Kung ang ating pamumuhay ngayon, ang ating lang pong nasunod. So wag naman. Kasi alam ng Panginoon
kung ano ating mga pangailangan. Alam ng Panginoon, may hinangad po tayo. At alam ng Panginoon, may pangarap tayo. Pero hanggang po tayo sa pangarap, sa ating paghangad na makamtan ng bagay, pero walang nakakaalam kung bukas nandito pa tayo sa libutan. So lahat na ng mga bagay po na hinasahan at hinangad natin, alam ng Panginoon. At ibigyan ng Panginoon yan. Ang sabi sa 6:33 sa Mateo, unahin muna ang paghanap ng kaharian ng langit at ang katuwiran na galing sa Diyos, lahat ng bagay na ating hinihiling at hinahangad, idagdag ng Panginoon yan. So sa idagdag yan sa mga tao naghanap ng kaharian at namuhay ng matuwid. Hindi idagdag yan sa lahat ng tao na humihiling kung sabi natin nangarap. Ang pagpapala at ang kalooban ng Diyos ay makamtan lang po ito sa mga tao na namumuhay po ng matuwid at naghanap ng kaharian ng langit. Now, ang ating live video, pinapost po natin sa YouTube channel, sa Facebook. Ito po mahalaga, wala itong bayad mga kapatid. Nag-ano lang tayo ng oras para kahit papano na marami tayong matutunan na salita ng Diyos at malaman natin ano ang nararapat na ating pamuhay. So hindi naman sinasabi na mali ang relihiyon mo, tama relihiyon ko. Wala po rin makapagligtas. Ubusin mo relihiyon, wala pa rin dyan sa relihiyon ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan natin nasa pagsunod. Pagsunod po ng kalooban ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Nasa Panginoon, matuto tayo sa bawat araw. Nasa Panginoon, na tayong lahat na umasa po ng kaligtasan ay sana makamtan natin. Na paano makamtan? Ang sabi po 7:21 sa Mateo, hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon, ay makapasok sa langit, kundi tumutupad lang ng kalooban ng Ama na sa langit. So ganun mga kapatid, hindi po na dahil na mayroon tayong alam ng salita ng Diyos at saka nagbasa ng Biblia tayo, ay tama na po. Ay nagsamba tayo, tama na. Hindi po. Marami ang dapat gawin natin na nakasulat sa Biblia. Kaya hindi ba siya nagsimba lang tayo, nagpress hallelujah lang po tayo, amen, simba, ganun lang po. Hindi po. Tinutuwid po tayo. Tinutuwid ng Panginoon pamuhay natin. Alam ng Panginoon na ang ating pamuhay ay hindi pagkarapat-dapat sa kanyang kaharian. At dahil dyan, tinuruan pati ng tama ng Panginoon papaano tayo manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan ayon po sa utos ng Diyos, ayon po sa pasya ng Diyos. Mga kapatid, makamtan natin ang mga bagay na ating hinahangad kung sumunod lang po tayo ng salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Na itong ating ginagawa, itong video, mga live natin, atin itong ginagawa para po nagkatupano, marami tayong matutunan, at dito mga kapatid, mag-isa po tayo ng kaligtasan. So yan mga kapatid, ang ating pinag-aralan sa bawat araw, loobin ng Diyos, makapost tayo ng mga video, makapag-live tayo, para po na itong salita ng Diyos ay malaman natin kung ano ang dapat natin gawin, ano ang narapat na pumuhay. Kasi sa salimutan ngayon, marami mga pangyayari na po na napapakita po ang Panginoon ng isang palatandaan na talagang hindi magtatagal, magbigay na po ang Panginoon ng gantimpala sa atin. Sa Apostol Pablo nagsasabi po sa Romans 13:11-12 na mga kapatid, alam ninyo na panahon na sa pagising mula sa pagkatulog dahil ating kaligtasan mas malapit na kaysa bago pa tayo ng palataya. Mga kapatid, huwag tayong tulog-tulog kasi ang kaligtasan mas malapit na kaysa bago pa tayo ng palataya. Yun po mga kapatid ang dapat malaman natin na sana po sa bawat araw huwag natin hayaan na masayang mga panahon na itong bigay ng Diyos sa atin. Sa bawat araw, tinuruan po tayo ng Panginoon paano tayo mamuhay po na may kasiguruan. Now, ang sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit. Tawag tayo sa kuna, tawag tayo sa mga suliranin natin, punta na simbahan, nagpupuri sa Panginoon. Pero hindi po yan ang basihan, na dahil yan ginawa natin, tama na. Mayroon tayong dapat gawin, pagsunod po ng kanyang mga utos. Dahil ang sumunod lang, ang sabi niya, kundi yung sumunod lang ng kalooban na kay Ama na sa langit. Now, ang makapasok lang yung sumunod. Kaya kung makinig ka lang, samba-samba ka lang ng linggo-linggo, araw-araw ka magsamba, pero kung wala tayong ginagawa na utos ng Diyos, mahirap po makamtan ang kaligtasan. Yan po ang kasiguruhan mga kapatid na dapat malaman natin.
dapat sundin kung anong aral ng Diyos na binigay po sa atin. Hindi naman natin mga kapatid ma-perfect ang sarili natin, pero i-perfect ng Diyos yan. Dahil ang Diyos sabihin natin makagawa, no? Makaya ng Panginoon ang lahat na hindi makaya ng tao. Hindi naman perfect natin sa sarili, pero ang Diyos kaya po tayo perfect. Dahil sabi sa Mr. David, in Psalm 119 verse 11, ang iyong salita o Diyos, iningatan ko sa aking puso, huwag ako magkasala. So meaning, may sikreto po ng buhay natin. Kung ang salita ng Diyos, itanim natin sa puso natin, maiwasan magkasala. Kasi galing po sa puso kung bakit magkasala ang tao. Alam ba natin, galing sa puso po ang nakaparumi sa atin. Ayon po sa Matthew 15:19. Sapagkat galing sa puso, pagmamataas sa sarili, pagpatay, pangalunya, pagkiapid, pagsaksi ng kasinungalingan, paninira ng kapwa. Yun po ang nakatanim sa puso ng tao. Kaya, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa sulat po ng Banal na Aklat, sa Hebreo, in chapter 10, 16 to 17, na sa araw na yon, itanim ko ang aking mga utos sa kanilang isipan at ang kanilang puso. Bakit? Kasi ang isip natin mali, ang naramdaman mali. Pero kung nakatanim sa isipan natin at puso natin ang salita ng Diyos, maiwasan ang pagkakamali. Pero kung nakatanim sa puso isipan natin, puros pangarap na lang, puros pagmataas na lang, panira ng kapwa, pagsaksi ng kasinungalingan, yan ang parumi po sa atin. Matthew 15:20. Yan po ang parumi sa atin. Kaya mag-ingat po tayo sa mga araw. Sana po magpatuloy tayo mga kapatid sa pag-asa po ng kaligtasan. Paano natin makamtan ang tunay ng kaligtasan? Walang iba, mga kapatid, kundi na makinig ng salita ng Diyos at gawin natin, sapagkat ang pagpapala nasa nagbabasa, nakikinig at gumagawa. Ang pagpapala ayon po sa Pahayag chapter 1 verse 3. Mapalad ang nagbabasa ng hula ng propesya, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. Totoo mga kapatid, natin alam bukas kung dito pa tayo sa limutan o susunod na araw pa man, buwan o taon pa man, ayon po sa pasyon ng Panginoon. Pero ang mahalaga mga kapatid ngayon sa araw na ito, naparating po sa atin ang mensahe ng Diyos. Naparating sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Na relihiyon mo, relihiyon ko, kahit magpalitan na relihiyon, hindi ang basihan, ligtas ka at ligtas ako. Ang aral ng Diyos sa atin, isa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 2, na sabi sa Pablo, na pinamani ko sa inyo mga kapatid, na ang Ebanghelyo, ang magandang balita, ang pinapangaral ko sa inyo, na inyong pinahawakan, manatilian, sa verse 2, sa bagitan nito ligtas kayo, kung panghawakan ninyo ang Ebanghelyo, na magandang balita, na pinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya. Now, ang pananampalataya na hindi tunay, yung nakikinig lang po at ang nagsasabi may pananampalataya pero walang gawa. Pero hindi ka man magsasabi may pananampalataya, kung may ginagawa ka, ang Diyos ang magpatunay na mayroon kang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, sinusubok po ng Panginoon yan. Yan mga kapatid. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Patuloy na manalig sa Panginoon, patuloy po tayo na manampalataya sa Panginoon, dahil po ang panampalataya mismo ang gumagawa. Kaya habang may panampalataya tayo, magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Isa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, ang sabi sa Pablo, nagalak ako mga kapatid, nakita ko ang inyong mabuting gawa, na bunga ng panampalataya, bunga ng pag-ibig, bunga ng pag-asa sa araw ng pagparito ng ating Panginoon Kristo. So yan mga kapatid, para matagpuan tayo na banal, walang kapintasan, yun po ang nais ng Panginoon. Kailangan matagpuan tayo ng Panginoon, banal, walang kapintasan. Kasi hindi po karapat dapat sa langit ang mga taong marumi. Yan po makasulat mga kapatid sa Pahayag in chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, walang panampalataya, mga marumi ang pamuhay, kasuklam-suklam, no? Ito mga nagsamba ng Diyos-Diyosan, mga sinungaling, ang bahagi nila, ang apoy at asupre, na ito'y pangalawang kamatayan. Apoy at asupre.
Yan na po mga kapatid, magpakailanman walang kapahingaan ng tao na makapunta sa impyerno. Isa pa, chapter 20 verse 10, araw-gabi, pahirapan ang dyablo, bula ang propeta, ang halimaw, nagpatik ng 666, pati ang mga tao nalinlan ng halimaw. Kaya kapatid, anong ginamit ng dyablo? Mga bagay sa sanibutan. Ang kakapos, kung sabihin natin, kahirapan ng tao, ginagamit ng dyablo. Tingnan mo Pilipinas, sa kahirapan ng tao, buyungin mo lang ng pera, kahit yung PI, 100 lang, maraming nang sign, 100 lang, pinagbinta ang sign na 100, nang papahamak po, baguhin ang batas ng Pilipinas. Kaya dahil sa pera, kapatid, yun ang trabaho ng dyablo. Kasi po ni Kristo na siya po nag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi, nagutom ang Panginoon. Ang sabi ng dyablo, kung ikaw anak ng Diyos, itong tinapay, itong bato, gawin mong tinapay, yung bato. Ngayon, sa ating panahon ngayon mga kapatid, nakita po natin ang kalagayan ng Pilipinas. Dahil po sa pira, nag-away-away ang kamag-anak, nag-away-away unit, no? Nagka-unite Duterte at saka Marcos, nag-away-away po sila. Bakit po? Dahil sa pira. Kasi hanggang ng kabila, gusto ang pira, marami ang pira, gagamitin lang ang pira upang buyungin ang mga tao, kahit mali ang ginagawa ay parang walang nakita. So ganun po ang pira. So ang dyablo, nakita ng dyablo ang Panginoon Kristo, nagutom. Yan nagutom, agad pumunta ang dyablo. Itong bato, gawin mong tinapay. Ngayon sa kagipitan ng tao, kapatid, kahit mali ang nakita, kahit hindi dapat, kapatid, pakiusapan ng mga sabihin natin tao na meron silang sariling intensyon at bigyan ng pira, wala na. Wala na. Dahil po na sa pira. So kahit mali ang gawain ng isang pinuno, kung mayroong nakitang something sa pinuno dahil sa pira, yon ang nangyari. Napagtakpan ang masamang gawa sa pira at ang gumawa ng kabutihan natakpan din ng pira. Bis mabuti ang gawa mo, tatakpan ng pira ang tao para ang mabuti mong gawa gawin masama. So ganun po. Tingnan mo si Kibuloy ngayon. Umiiyak si Kibuloy. Pastor Kibuloy, umiiyak po siya. Ginigipit daw siya ng administrasyon Marcos, no? Nakikonsabo daw ang Pilipinas sa Amerika, sa US, na si Kibuloy ibigay daw sa mga FBI. So alam ko lang kung bakit ganun ang nangyari. So kawawa naman kung pakinggan mo, pero wala tayong magawa kasi natin alam kung sinong sabi ng totoo, no? So ganun po ang kalagayan ng Pilipinas dahil po sa kasakiman ng tao ng pira. Kasi ginagamit ang pira ngayon para manatili pa sila sa posisyon at saka marami pa sila makamukam, marami pa sila ang sabihin natin mga biktima dahil po sa pira. Tingnan mo ang Unite, si Duterte, Sara Duterte, si Marcos, hindi magandang relasyon ngayon. Bakit kaya? Dahil po mga tao advantage, gusto nila manatili sa sabihin natin posisyon para marami pa silang magawa ng kasamaan. Pero ayaw ng Diyos talaga na manatili po ang kasamaan. Hindi magtatagal ang masama, mabubuwal sila, sabi ng Panginoon. Ngunit ang masama kapag nabuwal, matuluyan. Ang gumawa ng matuwid, mabuwal ng 7 beses, makatayo pa rin. Kahit paano, gaano pa na pagsira kang Bibi Sara, hindi sila mananaig. Ibuwal mo lang 7 beses si Duterte, makatayo pa rin. Pero sila, kapag nabuwal, tuluyan silang babagsak. Ganon po ang Biblia. Isa Proverbs in chapter 24 in verse 16. Ang matuwid, mabuwal ng 7 beses, makatayo pa. Nang si Sara, kaliwat kanan ang birada ng kaaway. Sabi pa ni Sara, alam ko, hanggat itong administrasyon, hanggat nanatili ito, kaliwat kanan na pagbatikos kung panira sa akin, alam ko na ay magpatuloy. Now, napatid, tanda po natin, kahit ibuwal nila si BP Sara, alam ng Diyos si BP Sara na hindi siya gumawa ng kasamaan tulad ng iba. Kaya ang Diyos pa ang protekta niya, mabuwal man siya, ang ibig mabuwal, matamaan talaga siya. Ibig sabihin na
itapon sa kanya anuman ang bagay na para siya po ibabagsak pero makatayo pa rin. Pero ang masama, ang mga tao na gumawa ng masama, pag nabuwal sila, tuluyan, wala na. Yan ang sabi sa Proverbs. Sa Proverbs chapter 24, in verse 16, mga kapatid, ganun po ang sinabi ng Biblia, tuluyan, no? Tuluyan po babagsak talaga ang mga masama. Pero ang mga tao matuwid, mabuwal ng 7 bisis, kapatid, ngunit makatayo pa rin. Yan po ang dapat malaman natin, na kailangan natin, mga kapatid, malaman na ang mga pangyayari sa Pilipinas, para po nakita po natin, no? Nakita po natin sa Biblia na sinabi ni Propeta Jeremiah in chapter 9 in verse 4 up to 5. Huwag kang magtiwala, no? Huwag kang magtiwala sa kaibigan mo, kamag-anak mo, dahil ang lahat mandaraya. Kahit naka-unite sila, nanalo po sa eleksyon dahil akala ng tao ay nagkakaisa. Paano magkakaisa? Ngayon nag-away-away na, no? So ganyan po ang nangyari, kapatid. Jeremiah in chapter 9 verse 4 up to 5, ito sinabi ng Panginoon, kapatid, mag-ingat kayo sa kapwa ninyo, huwag kayo magtiwala o kamag-anak ninyo, dahil ang bawat isa ang mandaraya at naninira ng kapwa. Mag-ingat na si kapwa ni Marcos, si Duterte, kaibigan. Pero ang sabi ng Biblia, huwag kang magtiwala. Kahit kaibigan kayo, kamag-anak ang sinabi dito, mag-ingat kayo sa kapwa, huwag kayo magtiwala o sa kamag-anak ninyo, dahil ang bawat isa mandaraya at maninira ng kapwa. So, sinabi sa verse 5, dinaya ng bawat isa ang kapwa niya. Wala ni isang nagsalita ng katotohanan, saya na sila sa panglilinlang. Ang dila nila ay pinapagod nila sa sarili nilang mga gawang kasalanan. So ganun ang kalagayan ngayon. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pamuhay. Dapat alam po natin kung ano narapat po. Na masakit man, pareha tayo Pilipino, masakit ang kalagayan. Si Kibuloy, umiyak talaga siya. Hindi siya makalabas dahil po sabi niya, ako po ang buhay na patay na. Oh, ako po ang nakalibing na buhay na. Yan po sinabi niya, mga kapatid, para po siyang buhay na nakalibing na. Kasi hindi niya alam daw, dukutin siya o isalbid siya, patayin siya. So ganun ang mangyari ngayon. Na bakit ganito ang nangyari ng Pilipinas? Mga kapatid, hindi naman tayo nakikialam, pastor tayo, wala tayo dyan. Pero nakita natin pangyayari. Ganun talaga. Dahil po sa kasakiman ng tao, kahit na po, nakakasama na po, mga kapatid, ay gawin nila. Basta lang, makuha nila ang kanilang intensyon, layunin. So wala naman tayong sinisira, pero biblical po, kasi pastor po tayo, hindi po tayo politiko. Kaya hindi po tayo nag-react dyan. Pero nakita natin sa Biblia, na huwag magtiwala. Huwag tayong magtiwala, no? Sa mga tao, kaibigan man, kamag-anak, kasi lahat mandaraya at nanira ng kapwa. Maraming parang sisira ang Duterte, sinisira po na mga tao na sabihin natin sa kaliwa. So maraming mudo sila para lahat ng mga kapatid, lahat ng mga sistema, sila ang target. Pinimbestigan si Kibuloy, pagdati nasabit si Duterte si Sara. Mga kapatid, si Minay, sabit si Duterte pa rin kasi si Minay, mayroon pong si Duterte na masa sa masa. Diba? So, pinasikot-sikot lang po ang isipan ng tao, pero kitang-kita po ng Diyos. At saka, ang sabi ng Biblia, ang mga matuwid, mabuwal man ng 7 bisis, makatayo pa rin. Kahit ilang bisis pa man si Sara nila sirain, kung patamaan nila, kung mabuwal man, pero makatayo pa. Pero sila, na mga masama ang layunin, kapag nabuwal, tuluyan sila. Wala nang makikita, para silang ipha na lumilipad. Ganon ang kalagayan ng Pilipinas. Pero, mayroong sinabi ang Biblia, mga kapatid, darating ang panahon
ang sabi ng Biblia na mamumuno, mga kapatid, mamumuno po ang babae sa mga lalaki. So, hintayin natin sa 2028. Kasi, ang sabi ng Biblia, darating ang araw na ang babae mamumuno kung yon ang magtanggol sa lalaki. So, yan ang hintayin natin sa 2028. Kasi ang pag-asa lang talaga ng mga tao, hindi ko sinabi mga kapatid na atin lang ito. Sa balita po, may Sara movement na ngayon na buo po, no? Kahapon na po lumabas dahil po nakita ng tao talaga na itong sistema ngayon na administrasyon, mga kapatid, hindi talaga maganda ang mangyari kasi unti-unti po talaga nagsiraan na, no? Nagsiraan ang mga tao. Wala na pong sabihin natin matino, no? Walang matino. Dahil po, kahit na kung sabihin natin si Duterte, sinabi niya si Marcos bangag. Ngayon, si Marcos naman, gumanti kay Duterte. Ano na yan? Na ano po yan ng gamot. Parang nasiraan na. So ano pa? Walang matino. Kung nakarinig siya ng isa-isa, siya bangag. Sabi din niya, wala, sira din ang isipan niya sa kakainom ng gamot. Di ba? Walang matino. Totoo, nakapagsabi si Duterte ng bangag kasi may proof po siya, may ebidensya po siya. Hindi magsalita yan kung wala ebidensya. So ganun po nangyari ngayon. Talagang magulo. Dahil po, sa kalagayan ngayon, magulo ang sistema. Kaya, panalangin lang po natin sa Panginoon. Sana po, balik ang tiwala sa isa't isa at sana po ang kapayapaan ay makamtan. Kaya pa ang Pilipinas. Manalangin po tayo kasi lubat na po tayo. Manalaming Ama Panginoon, Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw ang Diyos na minasahan. Walang ibang Diyos, Ikaw lang ang Panginoon Kristo. Panginoon, salamat po sa mga salita na binabasa po namin sa iyong mga propeta na pinagbigyan mo ng karunungan. Ito ay nagbigay sa amin ng aral na sa aming kapanahonan ngayon, mayroon talagang pangyayari na makita po namin sa Biblia na ito nakasulat na po ang kalagayan ng Pilipinas, kalagayan ng isang kahit anong bansa, nag-away-away po dahil po sa kasingiman ng tao, sa kasamaan na pamumuhay. Subalit Ama, alam mo po na hanggang kailan ang kasamaan ng tao at hanggang kailan katagal man na sila magbalik sa iyo, Panginoon. Alam mo, Panginoon, magawa mo lahat ng bagay. Dalangin ko, Ama, kalagayan ng Pilipinas, sana po, Panginoon, bigyan mo ng pagkataon na hindi magkahiwalay talaga ang unit team Marcos Duterte. Mayroon man mga problema, suliranin niya yun, Panginoon, pero maliit lang po yan sa iyo, Panginoon. Kayang-kaya mo ito ayusin, Panginoon. Sana po magbalik ang tiwala ng isa't isa, Duterte, Marcos. Panginoon, tulungan mo po ang bansang Pilipinas. Sana po, Panginoon, ang kapayapaan po mananaig. Alisin mo, Ama, ang mga dapat alisin. Ang mga tao po na umaasa ng kanilang kasamaan. Ikaw po ang hatol, Ama. Ikaw ang Diyos makapangyarihan. Kahit ngayon, pwede mo gawin ang nais mo. Panginoon, sinasamo ko po, hindi ko na hinihiling na magkahiwalay ang unit team. Hindi ko hinihiling na ibaba mo si Marcos. Hiniling ko, Ama, sana magpatuloy siya hanggang matapos ang termino. Inday Sara, sana hindi mahiwalay ang magandang relasyon ng presidente at saka vice president. Kahit na po kung sino man ang nagtangka na sirain ang kanilang layunin, ikaw o Diyos ang hatol. Hatulan mo sila, Ama, ayon po sa lang ginagawa. Panginoon, sana po matapos ang termino ni Marcos, ni Inday Sara, mapayapa na sana ang Pilipinas. Panginoon, sinasamo ko po, alisin mo ang dapat alisin kahit sa oras na ito. Kahit anong oras, Panginoon, kayang-kayang mo gawin ang lahat ng bagay. Yung mga tao na masama intensyon, alisin mo sila, Ama, dito sa masama nilang layunin. Panginoon, sinasamo ko po, tulungan mo po ang kalagayan ng Pilipinas, bansang sinilangan ko po, Panginoon. Hiniling ko sa iyo, sana gawa mo ng paraan na sana hindi magkahiwalay ang inyong team. Magbalik ang tiwala, Duterte, Marcos, ay sila po magsama-sama na paunlarin ang Pilipinas
wala ng gulo, mapayapa at magbubunga ng kasaganahan ang Pilipinas. Sa mga paraan mo, Panginoon, lang umaasa po ako. Sana, Panginoon, bigyan mo katuparan ang kahilingan ko sa oras na ito. Panginoon, alam mo po na talagang takilid na ang Pilipinas. Kalagayan ng mga kapwa Pilipino, mahirap na po, Ama. Mahal ang bilihin ng bigas, ulam. Ano pang bilihin, Ama? Mahal na po. Sana, Panginoon, tulungan mo ang mahal na Pangulo, Vice President, may magawa po silang solusyon, maiwasan ang korupsyon, lalago ang Pilipinas, magbubunga ng kabutihan, kapayapaan at kaunlaran ang bansang Pilipinas. Sa iyo lamang, Ama, hiniling ko po. Sa iyo lang ang katuparan, Ama, hindi sa tao. Tulungan mo, Ama, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, sinasabi ko po. Alisin mo na ang puot ng bawat isa. Kung sino man ang may kapakanan nito na gulo. Si Kibuloy, umiyak si Ama na iyong lingkod. Ikaw po nakakaalam sino ang tama, sino ang mali. Hiniling ko, Ama, Kibuloy, Marcos Duterte, Panginoon, ibalik mo ang kapayapaan, ibigay mo sa kanila ang magandang relasyon, magawa mo, Panginoon, lahat ng bagay na hindi magawa ng tao. Maraming salamat, Ama, sa katuparan, sagot na aking kahilingan sa oras na ito. Purihin ka magpakailanman. O po ni si Kristo namin tagpagligtas. Amen.